So, magandang araw. So, gagawa tayo ng video. So, tong video na to is about to sa pagiging ikaw. So, 'di ba, na-share ko na sa inyo yung parang mga Machiavellian principle, maging seryoso ka, presentable at malinis. Tapos bibigyan mo lang ng atensyon yung may mapapala ka. Tapos bukod pa doon is yung mga gusto mo talagang gawin, 'di ba? Yung parang gusto mo talaga ginagawa araw-araw. Pwede kang magdagdag kagaya nito, 'di ba? Isa-sample ko na lang yung sarili ko. Simula na 19 ako, nagkaroon ako ng mga experience sa babae. Tuloy-tuloy yan hanggang ngayon. Nagna-numbers game pa rin talaga ako. So dati ko pa ginagawa yan. Ibig sabihin, yun na yung parang nakasanayan. Kasi yun yung gusto mo, 'di ba? Tapos, naging consistent na rin ako dito sa training na to. Actually, magtatatlong taon na ako nagte-training, 3 times a week. Hindi ko lang pinopost sa Facebook, 'di ba? Puro push-ups lang doon, pero consistent pa rin 'yan, walang palya every week. Yun yung dinagdag ko sa pagiging ako, 'di ba? Kasi natuklasan ko na kailangan kong i-maintain yung kalusugan ko. Tapos, yun, may dinagdag pa ako yung pagko-cold approach. Kasi ngayon ko lang din natuklasan yan. Dati kasi yung numbers game ko is online. Hindi pa kasi patok yung online dati. Ng mga MySpace era, Friendster, Yahoo Mail, tapos phone sex, mga ganyan. Chat. So, tapos yung mga number sa TV, pinopost yung mga gusto makipag-meet up. Actually, mahilig din talaga ako makipag-meet up dati sa mga iba't ibang klaseng tao. Hindi lang naman sa babae ito eh. Kasi dati nahilig ako sumali sa banda. May mga in-applyan din ako dati na iba't ibang mga banda. Kasi plano ko lang talaga maging vocalist noon. Kasi idolo ko yung frontman ng Incubus, Nirvana, ganyan. So, sabi ko, may tsura naman ako. So, para sumikat, yun lang yung purpose ko nun eh. Dahil gusto ko naman din talaga kumanta. Pero yun nga, nag-a-apply ako. Nakikipag-meet ako sa iba-ibang lugar. So, yun yung main purpose ko noon dati. Which is yun pa rin yung pagiging ikaw. Eh kasi yung pagiging ikaw, hindi naman yan constant eh. Di ba nagbabago yan, depende sa kamalayan mo, tsaka priority sa buhay. So wala talagang yung totoong authentic na self mo na sinasabi natin. Nagbabago yan kasi nga sa priority, realization, tsaka yung mga gusto mong makamtan, depende sa sitwasyon mo. Now, kung broke ka, 'di ba? Syempre, ano ba priority mo? Magkapera. Kung may pera ka naman, anong priority mo? Saan mo gagamitin yung oras mo na natitira, 'di ba? Para magkaroon ka naman ng makabuluhan. So, nasabi na rin yan dati na wala naman talagang meaning yung buhay. Ikaw na rin talaga magbibigay ng meaning. So, lahat ng ginagawa natin sa survival pa rin talaga iikot. Kahit nga itong pag-approach ko, sa totoo, ginagawa ko lang to out of enjoyment lang talaga. Hindi naman talaga yung purpose lang talaga na makasibak ng babae, di ba? Bonus na lang din yun. Kasi yung ina-approach mo magaganda naman din, mga puti, blonde yung buhok, matatangkad, minsan nga matangkad pa sa akin, 'di ba? So, parang bonus na lang 'yun. Nung una, nagkakaroon pa ako ng attachment dati. Mga unang approaches ko kasi syempre maganda yung approach mo tapos na-reject ka, 'di ba? So, parang naapektuhan ka pa. Eh dahil consistent mo na siyang ginagawa, bali wala na lang din. Nagkakaroon ka na ng lakas ng loob makipag-usap sa mga magaganda kasi nga usual na siya eh. Kada labas mo, pupunta ka supermarket, maglalakad ka dyan, may makikita ka ng high tier Becky. Kakausapin mo na, sabay papakilala usual pa rin na copy paste, di ba? Sexy ka, ganyan, let's get together. Mga ganyan lang yung sinasabi ko paulit-ulit. So, nasa sa inyo na yan kung ano yung mga gusto nyo talagang ginagawa na usual na pang araw-araw. Di mo na rin kailangan ng motivation. Sinabi na nga ni Locario rin yan. Di mo na kailangan ng motivation kasi pag lalaki ka, consistency lang yung kailangan mo. Yung parang disiplina lang talaga.
Disiplina lang sa sarili. Ibig sabihin ng consistency yung pagiging ikaw pa rin yan. Kuwari, nagte-training ka dyan. Kaya mo siya ginagawa dahil may benefit ka, di ba? Tapos, yun na yung nakagawian mo. Nilagay mo na sa sistema mo. So, gagawin mo lang siya paulit-ulit regardless na pagod ka pa or hindi ka motivated or yung feeling mo, di ba? Na parang tinatamad ka pero wala kang magagawa, gagawin mo pa rin. Kasi sinasabi na rin ni Locario, yung motivation daw parang sa babae raw yun. Parang female kasi nagbabase ka sa feelings, di ba? Feeling ko ganito, gusto kong kumilos, gusto kong ganyan. Feminine yun. Pag masculine, lalaki, consistency, disiplina, di ba? Gagawin mo yung kasi yun yung tama regardless na ano pa manyari dyan. Siyempre, kaya ka naman nagte-training para sa long-term benefit ng health mo, di ba? Yun lang naman rason nun bakit mo ginagawa yung bagay na yun. Na yung pag-approach, bakit mo ginagawa yun. Siyempre, para social development, na yung pag-usap ka sa opposite gender, na hindi ka mahihiya or i-overcome mo yung fear of rejection mo. Or kung may takot ka maipag-usap sa magaganda, di ba? Meron nga nang mingi sa akin ng payo dun sa Facebook eh. Nagtatanong siya sa trabaho kasi may mga katrabaho daw na maganda daw trip niya. Matagal na siyang hindi na ipag-usap sa babae. Anong daw gagawin? Sabi ko, mag-practice muna siya sa labas ng bahay. Huwag sa trabaho. Kasi na-try ko na yun sa trabaho eh. Pagka nagbigay ka ng vibe na off, nararamdaman ng babae yan eh. Yung internal mo nararamdaman ng babae yan. Kahit sabi mong ikaw yung pinaka-confident magsalita, basta may pintig ng feeling, hagip yan ng babae, promise. Hagip nila yan, kaya i-reject ka nila. Bukod pa doon, okay lang sana kung ma-reject ka tas move on. Paano kung naging creepy ka sa paningin niya? Susumbong ka niya sa HRD, di ba? Kaya hindi magandang move na gumawa sa trabaho. Ako kasi magaling lang talaga ako mag-control ng vibe eh. Kunwari, piners ako. Which is ganun nga yung ginawa ko. Kwento ko na sa inyo yun, di ba? 6 ata o 7 na direct approach ko dun sa trabaho, di ba? Tapos merong iba doon 0, wala akong naramdaman. Pero usually meron talagang resistance na vibe, yung off na vibe. Tapos ginagawa ko after ma-reject, yung feeling na yun, kasi mararamdaman mo rin yun eh, kasi pinaramdam nung babae na resistance talaga siya sa'yo. Ibig sabihin hindi ka niya gusto, di ba? So, hindi ka niya gusto, mararamdaman mo yun. Ang gagawin mo, mag-a-act ka lang na neutral, composure, i-maintain mo. Kasi pagka nagbigay ka ng vibe na hindi mo maintain yung composure mo, doon ka na isusumbong dyan sa HRD. Kaya hindi ko advisable talaga na ganyan. Tsaka, lalo na kung mga bata pa. Naku, pag mga bata, mga takot yan, immature. Kung makapansin mo, yung mga dinirect ko na matatanda, hindi nagsusumbong. Ang mga nagsusumbong, yung mga prime age, mga 18 to 25. Kasi emotional yan eh. Parang iniisip nila, yung fear nila na napapanood sa television is yun yung pinoproject nila sa'yo, di ba? Kaya nga, pag may ina-approach ka sa mga kalsada, basta lumabas kasi kayo ng bahay nyo para may experience nyo yan, di ba? Lumabas kayo ng bahay nyo para meron kayong exposure. Kasi wala namang rejection. Parang ano lang yan eh, calibration, di ba?
kuwari, na-reject kang ganyan, may natutunan ka. Kagaya nung naglalakad ako, di ba? Unang resistance pa lang. Total, naglalakad naman ako, papunta rin talaga dun sa supermarket. Hindi ako nag-adjust sa kanya. Dun din siya papunta. Sabay na lang kami naglakad para walang ill na vibe. Pero, expected ko na yan, hindi magme-message yun kahit na kinuha niya yung number ko. Kasi nga, una pa lang talaga, may resistance na kasi tinanong ko pangalan, di ba? Sabi niya, hindi ko ibibigay pangalan ko sa'yo. Yun yung sinabi. Tapos yung sinabihan ko, traveler ka siguro. Doon na lang siya nakapag-usap. Tapos sumabay sa akin maglakad. As kwento-kwentuhan. Tinatanong pa niya yung mga trabaho ko, ganyan. Parang kung wari interested. Pero sa totoo, wala lang yun. Pang feel lang yun ng ng oras. Habang naglalakad. Tapos, ito pa, second resistant, niyaya ako na pumunta sa mall, sumama sa akin. Hindi daw may pupuntahan siya. O, second resistance, di ba? So, expected mo na ganun din talaga. Actually, pagka in-expose niyo yung sarili niyo sa ganyan, makipag-meet up ng iba-ibang tao. Hindi lang to sa babae, yung common interest. Kagaya nga nung sinabi ko sa inyo, di ba? Nag-apply ako ng banda dati, maging vocalista. Common interest lang din, di ba? Meron pa nga nun yung gitarista gusto ko, tinuruan ako mag-bass kasi ayaw ako gawing vocalista. Tapos yung vocalista na nakuha namin, magaling naman siya kumanta, maganda yung boses. Ayaw naman ako, gusto ko si Sante, di ba? So ginawa ko, sabi ko, nako, bassist to. Wala naman akong bass guitar. Mukhang hindi rin ako magpo-progress dito dahil hindi ko to gusto. Vocalista lang talaga gusto ko. Hindi na ako nagpakita. Siguro mga 2 session lang kami nun. Hinayaan ko na sila. Pero yung gitarista namin magaling yun eh. Tandaan ko pa pangalan nun, Gio. Gio pangalan nun, singkit siya. Tapos may kotse siya. Yun yung ginagamit namin para pumunta dun sa Show Boulevard para mag-practice ng ng mga kanta. So yun. Same lang din yan. Makipag-meet ka ng iba't ibang tao. Ganun din sa pag-approach sa kalsada. Kasi social development yan di ba? Expansion. Kasi kailangan maging flexible ka talaga. Hindi lang yung i-confine mo yung sarili mo sa isang grupo. Stagnant. Walang growth doon. Kwento ko na rin yan sa inyo, di ba? Bawat kalye sa amin na street, meron akong kakilala. Hindi ako yung parang pangkat-pangkat. Hindi nga rin ako sumali ng fraternity nung high school ako kasi nga, malilimitahan ka niyan. Paano kung yung kabilang fraternity, di ba? Nag-away-away. O di may kampo ka, di ba? Maganda, wala kang sinalihan. Tapos, kahit saan ka pumunta, malaya ka. Hindi ka nakakommit sa isang grupo. Kahit sa trabaho, di ba? Yung mga Pilipino lang. Yung mga Indians lang, ganyan nag-usap. Pero ako hindi. Kahit doktor ka pa, janitor ka, kakausapin kita. Basta may mapapala ako, tsaka may extract ako na informasyon. Ganon ginagawa ako para tawag dun, charismatic, di ba? Para kasing tanggap mo sila lahat eh. Actually, kaya naman ako ganun kasi tanggal na yung maya sa akin eh. Wala na sa mindset ko yung division. Kaya nga rin malakas loob ko na makapag-approach ng mga iba't ibang lahi. Pero may bias pa rin ako. Ina-approach ko yung mga white skin. Korean, Chinese, or brown. Pwede rin yung brown. Actually, wala rin talaga akong pinipili. Basta gusto ko talaga yung facial feature niya tsaka katawan. Okay na sa akin eh. Doon mo marirealize na tama yung sinabi ni Bugoy, di ba? Na magagandahan ka rin sa morena, magagandahan ka rin sa mataba, sa chubby, basta may kurba ha. Tapos ma-appreciate mo rin yung iba-ibang lahi. So, kaysa naman yung, tangin na chinito lang gusto ko. Nililimitahan mo yung sarili mo, di ba?
Kaya nga sinare ko na rin yun si ano yun, yung pagwo-walker din. Sabi ko sa Facebook, itry niya yung mataba. Trinay niya yung chubby. Nag-enjoy siya, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo yun na huwag mo yung limitahan yung ano, malis ka sa comfort zone mo. Na mindset na lilimitahan mo. Kasi ganun yun eh. Kung ano yung nirestrict mo sa utak mo, yun yung magiging ikaw. Parang kung ano, sinabi mo na, ay, yung budget ko kulang, hanggang ganito lang kaya ko. Di, lagi mo nang nalilimitahan sarili mo, di ba? Gaya ko, di ba? Sabi ko, dati, pinapangarap ko, gusto ko makabili, yung mga gusto ko lang na mga bagay lang, material na bagay. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng Ray-Ban na salamin. So, nakaipon ako, di bumili ako. Tapos sabay, gusto ko magkaroon ng AS color na long sleeve na t-shirt. Nagaganda ako sa design nila. So, bumili rin ako. Ganun. Now, gusto ko makabembang ng puti. Now, ngayon, yan yung inaano ko. Na puro puti yung mga ina-approach ko sa kalsada tsaka sa mall. Kung gusto ko ng Japanese or Korean. Now, ganyan yung ginagawa ko, yung ina-approach ko. Pilipino kasi dito, walang maganda, puro sub 5. Hindi naman sa hindi ko lang talaga sila type. Yung mga Pinoy dito, sub 5 eh. Pero yung mga nabembang ko dito na dalawa, puro Pinay yun. Pero hindi ko sila bibembangin kung hindi ko naman sila type. Yung tinatawag natin nakapasa sa looks threshold. Tsaka, ang kagandahan dun sa dalawang Pinay na yun, mabango yung pepe nila, walang amoy. Tapos, yung pepe nila parang masikip. Although matataas body count nito, pero masikip na ano. Tsaka malalandi sila. Yung parang pag nagsalita sila, ang landi. Na ano. Kaya gusto ng mga lalaki yan, yung mga ho. Mga 304. Kasi same yan ng mga fuckboy. Di ba yung mga fuckboy, mga mga may excitement. Di ba yun yung gusto ng babae? Now, sa lalaki, ganun din Ayaw mo yung wifey. Yung wifey, gusto mo lang yan para sa bahay, di ba? Parang yan yung katumbas ng nice guy, di ba? Yung wifey, katumbas yan na nice guy. Now, kayo mga hinayupa kayo na judgmental. Pag nakatikim kayo ng 304, promise, ang gagaling nila, tapos ang landi nila, tapos sabay, kung susubo ka nila ng buo, tapos sasakyan ka nila, basta yung puro ka wildan talaga. Tangina, baka iiwan mo yung asawa mo. Sinasabi ko sa iyo. Pag nakatikim ka ng mga 304. Kaya nga sinasabi ko yung mga 304, hindi papatol yan sa mga nice guy. Hindi papatol yan. Pinapatulan lang niya yung mga fuckboy lang din. Kaya sinabi ko, yung mga judgmental na lalaki. Kasi restriction yun pag nag-judge ka, diba? So, ayoko ng 304. Gusto ko yung mga YP. Yan, sila Ato, sila pangalanan na natin yung mga ayaw ng 304. Putya, sabay gusto na, pag nagpatira yung 304 sa kanila, titirahin din naman nila, di ba? Pero hindi sila makakapasa doon dahil mataas standard na mga yun. Kasi yung mga 304 na yan, maraming na-meet yan na babae, na lalaki, di ba? Sa buhay nila. Pagka hindi ka on point, di ka papasa sa mga yan, sinasabi ko sa iyo. Papasa lang dyan sa mga sa 304, mga dominante. Pag di ka dominante, nice guy ka na. Kakainin ka ng buhay ng 304. Parang yung ginawa ng mga 304 ko na nakapubo. Tangin na, ginawa niya. Gala-gala, di ba? Naipag-gala-gala lang siya ng ginawa nung mga yun, mga nakapubo ko. May minimit pa sila na ibang lalaki, tas ginagala-gala sila, di ba? Punta sa beach, mga ganyan. Siguro pinapaisa na rin yun para para mahook lang. Pero yun nga, at least alam pa rin natin na ganun, di ba? Ganun yung galawan nila.
Tsaka yung mga yan, hindi na in love yan yung mga ano. Kasi may mga experience na yan, pares lang din yan ng mga fuckboy. Hindi ko naman sinasabi na fuckboy ako. Namulat lang talaga ako sa dynamic ng ganyan. Tsaka yun nga rin pala, yung power and dynamics, mahalaga yan. Bawat interaction din talaga. Kailangan tingnan mo kung ikaw ba yung papasok sa realidad ng babae or siya yung papasok sa'yo. Kagaya nung taga-Kazakhstan na babae na naglalakad kami, di ba? Naglalakad kami ng ano, tapos tinatanong niya ako. Parang ginagawa yung ako yung qualify. Parang ganun na qualify niya ako. So ibig sabihin, gusto niya ako pumasok dun sa ano niya, sa frame niya o realidad niya, di ba? Ako, mararamdaman mo din naman yun pag nagiging submissive ka. Kuwari, sa buong buhay mo, di ba dominante ka. Tapos, pag may naka-interact ka ng mga tao na parang feeling mo, nararamdaman mo sa sarili mo na kinokontrol ka, minamanipulate. Kasi pag nagiging submissive ka, may manipulation na nangyayari yan. Yung shadow self mo, 'di ba, magkakaroon ng resistance. Parang naiinis ka, tapos parang feeling mo na isahan ka. Yun. Ibig sabihin, minamanipulate ka ng tao or pinapasok ka niya sa frame niya or realidad. Kaya kailangan mahalaga tong ganito Malaman nyo na tong mga power dynamics, lahat ng relasyon. Lahat ng mga kausap mo, ganyan. Tapos ito lang lagi mong tatanungin sa sarili mo. Yan bang kaharap mo? Saan ka niya kinategory? 3 lang yan Di ba sa mga Machiavellian na palabas sa YouTube? 3 lang ang category sa'yo. Ikaw ba ay valuable? Ikaw ba ay nakakatakot? Threat? Or ikaw ba ay irrelevant? Ibig sabihin, hindi ka nag-i-exist, wala siyang may extract sa'yo, irrelevant ka, hindi ka niya entertain. So mostly ng mga lalaki, majority ng lalaki is irrelevant, di ba? Yan yung mga ini-ignore ng mga babae. Kung nag-approach sila, tuloy-tuloy lang yung babae. Kaya kailangan talaga yung internal nyo, mahalin nyo talaga yung sarili nyo, focus kayo sa sarili nyo talaga. Kasi projection yan lalabas sa kilos yan tsaka sa salita nyo. Pag nag-approach ka ng babae, ganito, excuse me, what's your name? So ganun pa nga lang, dominant na yun kasi hindi ka na nagpaligoy-ligoy So ang unang perception sa'yo ng babae, either threat ka, valuable, or mamimili, hindi ka na irrelevant nun kasi ako ganun yung mga approaches ko. Hindi naman ako ini-ignore Humihinto talaga sila. Tapos ine-entertain ako. Pero may mga ilan-ilan pa rin na irrelevant pa rin ako. Siguro 3 yung i-ignore ka. Kaya ka naman in-ignore kasi usually yung 3 na nag-ignore sa akin is nagmamadali sila. Kasama yung grupo. Kaklase. Yun yung experience. So, unang bukas pa lang ng bibig mo, excuse me, what's your name? Ganyan. Nice meeting you. Pakilala ka. Tapos sabihin mo, I approach you because you're sexually attractive and you're cute. Get my number. We should get together sometime. So, mga ganyan, di ba? Ang sasabihin niya lang, I'm not interested. I have a boyfriend. No, thank you. Ganon. At least respectable pa rin. Hindi yung, merong iba naman unti-unti nga aalis kasi threat nga. Na-category ka niya sa threat. Usually naman threat naman yan. Pag valuable, mag-yes yan. Susunod yan talaga. Usually, pero ngayon wala pa naman ako na-encounter na ganon. 2 lang yung kinuha number ko. Hindi pa nagparamdam, di ba? Medium interest lang or time waster. Tsaka hindi na mahalaga rin yan yung sinasabi ko sa inyo na na gustong-gusto mo, babaguhin mo yung sarili mo. Na babaguhin mo yung tawag dito? Yung strategy mo, di ba?
Ako kasi, hindi ko binabago yung strategy ko. Paulit-ulit lang yan. Copy-paste lang yan lahat. Kasi naniniwala ako na wala yan sa sasabihin mo. Sa pagiging ikaw yan. Either gusto ka or hindi. Tsaka hindi mo kailangan ng 3 or 5 na babae na magustuhan ka. 1, 2 nga lang okay na. Tapos 3. 'Di ba? Hindi mo kailangan na marami. Tsaka hindi mo rin kaya marami dahil may split yung oras mo tsaka time, energy, effort, 'di ba? Kahit sabihin mo hindi kayo magchat-chat-chat, magkikita pa rin kayo. Ano pa rin 'yun? Time pa rin 'yun tsaka effort, energy. Magbebembangan kayo, energy rin 'yun, 'di ba? So, habang ngayon, single ka, enjoyin mo lang yung pag-approach, ganyan. Kasi, pag may nag-yes dyan, tanong mo sa sarili mo, anong gagawin mo, di ba? Dagdag sa program mo yan, di ba? May aalalahanin ka, kahit sabi mo fubo yan. Kahit nga yung yung pag-walker din maghahanap ka ng mga walker na pasok sa budget mo, yun yung una. Pangalawa, type mo. Tapos, meet up place. Tapos, kung susunod ba siya sa lahat ng gusto mo. So, para rin siyang fubo rin talaga di ba? Para rin fubo rin yung paghahanap ng walker. Tapos, ganun din, di ba? After nyo magtirahan, hindi lang naman ikaw ini-entertain yan. Ganun din yung fubo. Hindi lang ikaw ini-entertain yan. Minsan, magpapas pa yung walker sa'yo. Kuwari, nag-book ka. Out of place, medyo malayo ka sa niya, merong nag-book sa kanya na same na oras mo rin, tapos malapit sa kanya. Ito common sense to, sinong papatulan niya? Ikaw ba na malayo o yung malapit sa kanya? Kaya ito na, ibuksan nyo na yung mata nyo para hindi na kayo nagdadamdam or nasasaktan. Lahat ng interaction mo sa tao, power dynamics at best interest lang ng self or self-interest lang ng bawat tao, 'di ba? Yan lang talaga yung iisipin nyo. Kaya nga minsan hindi na ako nabibigla yung mga nagre-reject. Ibig sabihin, wala silang perception lang yun kasi unang kita pa lang hindi nila ako type, irrelevant, threat, or valuable. Yun lang naman yun, 'di ba? Tatanungin nyo sarili nyo kung saan kayo naka-category. Ganun din naman, pagka may nag-approach sa yung babae, yung nagpapakyut, kakategorize mo rin yung babae. Wifey ba yan? Long term? Or pang 3 o 4 lang? Isang hit lang, tapos hindi ka na magpaparamdam. Diba? Yun lang naman yung gagawin mo So, yun, 27 minutes. Yun ang lagi niyang tatandaan sa power dynamic. Ito lagi niyo isipin na lahat ng interaction mo sa tao outside sa'yo is self-interest lang nilang mahalaga. Tsaka yung self-interest mo rin. Kaya walang sense na i-please mo yung ibang tao. Unahin mo yung standards mo. Unahin mo yung standards mo tsaka gusto mo. Kaya ako hindi ako nagbe-bend sa sa nila. Ang pagkakamali ko lang, in-entertain ko pa yung babae nung isang araw. In-entertain ko pa yung mga questions niya. Dapat sinabi ko, hindi na mahalaga yung question ng kung ano trabaho ko or kung ilang taon na ako nakatira dito. Dapat ganun. At least natutunan ko na, di ba? Pag may babae nagtatanong, i-redirect ko sa pakay ko, sabihin mo, hindi na, alam mo kung ano mahalaga. Ito, magbebembangan tayo at maghahalikan. So, ganun din dapat kayo. Kailangan kayo may control ng usapan. Pumasok yung usapan sa gusto nyo, di ba? Manood kayo niyan sa mga YouTube, yung mga Machiavellian, marami ka matutulan dyan. Bawat usap pa lang, unang usap pa lang. Tapos unang pasok mo pa lang sa room, na-judge ka na ng tao, kinategory ka na nila. Tapos wala naman din totoong ikaw kasi nagbabago yan base sa priority mo, kamalayan mo. Tapos yung version mo ng self mo, di ba? Accumulation yan, di ba? Yung best version mo ng self. Kagaya nga ng sinample ko kanina, di ba? Dinagdag ko yung training, dinagdag ko yung cold approach. Siguro itong cold approach na yung
Kahit hanggang tumanda ako, mag 70 ako, magiging consistent pa rin ako dito. Kung lalabas ako mall, nakita kong babae dyan, i-flirt mo na agad, di ba? Parang dinagdag mo sa pagiging ikaw yun. Parang similar sa training, 3 years na ako nagte-training. Hindi ko lang pinupost sa Facebook. Pero consistent yun, a week. 2 to 3 times a week talaga yun. Walang palya. Mostly ng mga tao, hindi kaya yung ginagawa ko, flip-flopper. Pero, yun, basta pag may nadagdag ka sa disiplina mo, is okay na yun. So, paano yun lang? Peace.